Pasukan na naman. Nakabili na ba kayo ng mga gamit nyo sa school? Oo, te. Isang buwan na nga kaming pumapasok. Late ka na. Ay, sorry. Pasukan pa lang namin ngayong month eh. I mean, sila. Paalam. Bago magpasukan, isa sa mga dapat gawin ay bumili ng mga gamit sa school. Nung elementary ako, sumasama ako bumili sa nanay ko ng school supplies. Ma! 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 O ano, bakit? Kailan po tayo bibili ng school supplies? Ha? Hindi ka pa nga enrolled. Mag-e-enroll muna tayo bukas saka tayo bibili ng gamit mo sa school. Isa sa mga inaabangan kong bilhin noon ay mga notebook. Naalala ko, laging binibili sa akin ni mama ay yung mga pattern at simple notebooks. Hindi ko naranasan na yung cover ng notebook ko ay artista. Buti nga hindi nakiuso nanay ko noon eh. May times naman na hindi na namin kailangang bumili. Kasi sa school ko noon, merong libreng notebooks every year. Naalala ko, Barbie, Powerpuff Girls, and SpongeBob ang ginagamit at natatanggap ko noon. Gusto ko nga sana yung Benten na notebook. Kaso sa lalaki lang yun binibigay. Paborito ko pa naman dun si Upgrade. May gusto kong notebook design noon na ginagamit ng ate at kuya ko nung high school sila. At iyon ang tribals. Ma! Gusto ko rin po ng tribal notebook sa pasukan. Ay nako, tumigil ka. Gamitin mo yung libreng binigay sa school nyo, ang dami pa nun. That time, tinitingala ko ang ate at kuya ko kasi meron silang tribal notebooks nung high school sila. Kasi astig at maangas ang datingan kapag may tribal notebook ka. Kapag high school na ako, magkakaroon din ako ng tribal notebooks katulad nila ate at kuya. Pero hindi na nangyari yun kasi color coding na ang notebooks namin noon. Kaya kahit bumili ka ng notebook na may design, kailangan mong balutin yun ng construction paper kasi nga color coding na yung required na notebook sa amin. Ako lang ba or tinitirintas nyo rin yung sobrang yarn sa notebook nyo? Wala kasi akong magawa kapag ganun. Nung first year college naman ako, 2 hanggang 3 notebook lang ang meron ako. Kasama na dun yung malaking columnar book na required gamitin sa course namin. At yung natirang notebook para sa minor subject ko na gustong mag-check ng notes. Kasi pandagdag grades din yun. At yung isa naman para sa lahat ng subjects ko na hindi required magpasa ng notebook. Yung iba naman, Katleya ang ginagamit nila, yung nakabind na. Mas organized kasi yun. Di lang talaga ako organized dati. Pandemic pa naman nun kaya more on cellphone ang gamit namin or other device. Isa pa sa inaabangan kong school supplies ng elementary ay makabili ng 48 crayons. Pero 16 to 8 crayons lang talaga ang binibili sa akin noon. Pero subalit datapwat ngunit nakakaipon ako pambili ng 12 pencil color at watercolor sa baon kong 10-10 araw-araw. Kayo ba? Magkano na ba ang baon ng elementary students ngayon? Maliban sa school supplies, kailangan din natin mamili ng sapatos at uniform. Lila? Lila? Naku, baka naglalaro na naman siguro ng gagamba yun. Lila, maligo ka na at magsusukat ka ng damit kay Suke. Lagi kaming namimili ng uniform sa suki ni Mama kasi may discount. O ayan, kasyang-kasya. Ma, ang luwag! Ayos lang yan, lalaki ka pa. At para hanggang grade 6 masuot mo pa. Hindi kami taon-taon namimili ng uniform. Namimili lang kami kapag hindi na mukhang puti yung kulay ng uniform. Kaya nung elementary at junior high school ako, lagpas sa balikat ko yung saktong line ng damit. Pagkatapos namin mamili ng uniform, kasunod na nun ay ang bagong sapatos. Ginagawa nyo rin ba to kapag may bago kayong sapatos? Kinakagat nyo yung dulo para hindi kayo magkapaltos o masugatan sa paa? Minsan nga pinupukpok ko na lang ng martilyo. Meron kasi doon na nakaumbok sa dulo at iyon ang nagpapasakit ng paa ko. Yung gusto ko naman na sapatos na bilhin nung high school ako yung makintab. Tamad kasi ako magpakintab ng sapatos.
Pero kadalasan, goma na sapatos ang pinapabili ko dahil stretchy at kailangan na kailangan ko kapag tag-ulan. Isa pa sa nakaka-excite bilhin ay ang bago mong bag. Nung bata pa ako, pangarap kong magkaroon ng degulong na bag. Kasi kapag may ganun ka, para kang rich kid na spoiled ng magulang. Tabi, mga mahihinang nilalang. La! Di naman kami naiingit eh. Ay, kasi yan eh. Hindi ko naranasang magkaroon ng ganon kasi hindi kasya sa budget ng pinamaskuhan ko nung nakaraang taon. Nung high school naman ako, may nauso sa amin, yung customized printed na bag. At sakto, yung tito ko nananahi ng bag. Kaya nagpagawa ko sa kanya nun. Kahit selfie mo, pwede mo ipalagay. O kaya picture ng crush mo. Tito, gawan mo po ako ng bag. Yung anime print. O sige, send mo sa akin yung picture. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. Uy, ba't ganyan yung bag mo? Will be as bright as the sun. Lalaki ka ba? Come along. And it feels so bright. Anong lalaki? Like it's raining on me. Mga jowa ko yan. Doesn't matter Joke lang, walang mangyaring ganun. much that to give. Basta ang alam ko, inspired akong pumasok noon dahil Lila, tara, dito yung room natin. So much that to give. ramdam kong nandyan sila para suportahan akong mag-aral ng mabuti. So yung pinagawa kong bag ay anime picture ng Kuroko's basketball. Adik kasi ako sa anime na to dati. Maliban sa mga kailangang bilhin, kailangan mo ring i-ready ang sarili mo sa pasukan. Yung na-bored ka kaya nagkulay ka ng pulang buhok at sumayaw ng Salamin-salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Nung high school kasi ako, bawal sa amin ang may kulay na buhok. Yung tipong para kang sisiw na bagong silang sa dilaw mong buhok, mapalalaki man o babae. Mas nasilaw pa yung araw kaysa sayo. Charis. Speaking of lalaki, kailangan rin sa amin na maikli yung buhok ng mga lalaki. Pero kung wala ka namang budget pampagupit, sa teacher mo na lang or kung siswertehin ka, principal na ang magugupit sa buhok mo. Yun nga lang, kung ayos lang sa'yo na may poknat ka sa ulo. Ano pa ba ang mga pine-prepare nyo bago magpasukan? Or favorite experience nyo? Comment nyo naman dyan, babasahin ko yan. Thank you nga pala at nakaabot ka sa part na to. Thank you sa panonood! May TikTok na pala tayo guys. Minsan magla-live ako dyan kung paano ako nagda-drawing or nag-animate. Yun lang, thank you! Shoutout na tayo! So, ang lesson sa video na to ay huwag tayong maiinggit sa iba kung may second floor yung pencil case nila tapos sa atin di-zipper lang. Joke lang, charis. The kidding aside, matuto tayong i-appreciate or pahalagahan yung kayang ibigay ng ating magulang or guardian. At magpasalamat tayo sa kanila dahil nakakapag-aral tayo plus may baon pang pera or pagkain. So yun, thank you sa paghihintay ng upload na to. And na-delay na ng na-delay, pasensya na. Thank you po sa mga nag-send ng arts at bumati sa birthday ko. Thank you, thank you. I appreciate you all. Thank you guys.